araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 22, 2024. And today is Monday. Therefore, meron na naman tayong panibagong theme para sa ating daily devotions. And for this week, ang theme natin is Essentials of the Historic Faith. So ano nga ba tong Essentials of the Historic Faith? So, bago natin sabihin yon, gusto ko munang i-reiterate yung topic natin. And for today's topic, yung unang essential sa mga 7 essentials natin is yung Trinity. Ano nga ba to, no? Madi-discover po natin yan sa Genesis chapter 1 verses 1 to 3 na nagsasabing, "In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, 'Let there be light,' and there was light." So, sa Tagalog po, nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ng kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. At sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag," at nagkaroon ng liwanag. So, bakit nga ba concerned yung Genesis chapter 1 verses 1 to 3 sa ating topic for today? Dahil po yung binasa ko sa inyong passage is nagpapakita ng 3 persona ng Panginoon, ng ating Diyos, ng God, no? Ngayon, ano pang ibig sabihin nito? Does this mean na merong 3 God? No! Hindi po. There is one God, pero there are 3 personas of God. Ano nga ba yon? This is God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Magkakaiba po yung 3 yon. Maaaring sila ay tinuturing na lahat na Panginoon, lahat sila ay Diyos, pero hindi mo sila maaaring ipag-compare dahil magkaiba sila sa isa't isa. Iba po yung Holy Spirit sa God the Father and sa God the Son. Hindi po magiging God the Son yung God the Father, hindi po magiging Holy Spirit yung God the Son, and vice versa. Pero lahat po sila ay si God. And iisa lang po si God. And hopefully, no, hindi to makalito sa inyo dahil although it is somewhat confusing, it still makes sense, no? Kumbaga, meron 3 personas, pero we still treat them as one. I mean, we still treat God as one God, pero we treat the different personas differently. And iba't iba po yung kanilang mga roles, purpose, and mga ginagawa, lalo na nakasaad sa Bible, no? Paano nga ba natin to ma-realize pa in a much deeper understanding, no? Unang-una, in terms of salvation, believe that we are saved by God's grace through faith in Christ Jesus, sealed and being sanctified by the Spirit. So, ano ibig sabihin na to? So, ang nagsalba daw po sa atin, ang nagbigay sa atin ng salvation is si God sa pamamagitan ni Hesukristo, na kung saan sealed and sanctified siya by the Holy Spirit. So, kumbaga, meron silang kanya-kanyang roles na ginagampanan. Pero as a whole, si God po ang nabigay sa atin ng salvation. Sa pamamagitan po ng 3 personas na nabanggit, no? And para naman po sa context ng prayer, normally and usually, no, sa mga Kristiyano, we pray to the Father in Jesus' name through the leading of the Spirit. So, ang kinakausap po natin sa prayer, ang Panginoon, ang Father, sa pamamagitan ng pangalan ni Hesukristo, habang ginagabayan tayo ng Espiritu Santo. So, hopefully, no, mas lumilinaw pa yung topic natin for today dahil sa mga ganito. And sa context naman po ng worship, we glorify the Father by following Jesus by the enablement of the Spirit. So, yung gino-glorify daw po natin, yung binibigyan natin ng karangalan, ay ang Father sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ni Hesukristo at sa pagsunod sa kanyang mga actions. Kasi si Hesukristo po yung nagpakita sa atin, ang pumunta sa mundo natin na nagkatawang tao upang ipakita sa atin yung mga nararapat nating gawin, no? So we follow Him. And by following Him,
We glorify the Father by the enablement of the Spirit. Kumbaga, yung Espiritu daw po yung sumasagana sa atin. Ito po yung nag-enable sa atin upang magawa natin yung mga actions na ginawa rin ni Jesus. So, yun po yung three personas na ino-offer or makikita natin sa Bible. And wag po nating kakalimutan, it is an important information na isa lang po ang Panginoon. Pero there are three personas. And those three personas have different purposes. Hindi po natin sila pwedeng sabihin na parehas lang yung Father and parehas lang si Jesus. Because that's wrong. So, sana po marami po tayong natutunan and hindi po tayo nalito. Muli, ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong July 22, 2024. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.